Alright. Magandang kayong lahat ngayong araw na ito, ha? Pasensya na kayo ano ba yun? Ngayon lang ako naglolo ko yung wifi dito sa aming lugar. Hindi ko maintindihan, no? Bagay, nababa na kapagtataka, nandito tayo sa Pilipinas. wala naman talagang problema dito, kundi ang napakagaling na serbisyo ng ating mga internet providers natin, di ba? Ngayon, ang pag-uusapan natin, ang i-discuss ko sa inyo mga kababayan, mga kabatas. Teka, shoutout pala muna sa inyo lahat. Shoutout muna sa inyo, lalo dito kay shoutout sa iyo, Eds. Sana kapusta dyan sa Fairfield, California. Sana fair lang ang buhay dyan, no? Fair talaga yan kasi mahirap naman pagka ang buhay unfair, di ba? Ngayon, ang pag-uusapan natin, syempre, itong mag-utol na si Ben Tulfo at si Rapi Tukmol. Kasi maganda itong may nakita ako dito sa video, vlog ba, programa ni Ben Tulfo. Pinanood ko. Ito namang programa ni Ben Tulfo tsaka ni Tukmol. Halos pareho naman yun sila ng ng pinakaparang format, ganyan, no? Siyempre, sila yung mga sumbungan ng ating mga kababayang medyo naapi, ganyan, or hindi na gusto ng hustisya, mga ganyan. Pero si Ben Tulfo naman hindi naman niya sinasabing last resort siya. Siguro wala siyang resort. Unlike dito kay Rapi Tukmol na talaga namang alam niyo na yun, di ba? Gusto ko maipakita rito, mga kababayan, kung ano yung pagkakaiba nila. Bukod sa pagkakaiba nilang magkapatid, kahit magkapatid dyan, talagang napakalaki ng pagkakaiba nila. Para sa akin, itong programa ni Ben Tulfo ang mas tama pang panoorin kaysa kay Tukmol. Kasi dito mo makikita ang laki ng pagkakaiba nila ng diferensya pagdating sa pag-handle ng kanilang programa. Na itong si Ben mas nasa tamang direksyon at wala siyang nalalabag ng mga batas or wala siyang nagagawang violation dito sa kung ang pagbabasihan lang natin. Ang pinagbabasihan ko lang ngayon itong programa niya ito ngayon na napanood ko. Dito ako bumabase kasi pag ikinumpara mo to sa programa ni Tukmol, dito mo makikita na talagang kung ano yung tama ni Ben Tulfo at yung mali ng kanyang kapatid. Ang pinagtataka ko dito nag-uusap ba kaya ito magkapatid ito? Nanonood kaya si Tukmol ng bitag ng programa ng Kuya Ben niya. Kuya niya yun di ba? Hindi natin alam. Kasi kung pinanonood niya siguro yung Kuya Ben niya, marirealize niya na mukhang tama ang ginagawa ng kuya ko, mukhang mali ang ginagawa ko. Yun lang ang punto ko dito. Marami tayong makikita. Ngayon, panoorin niyo muna. Ito, papakita ko sa inyo itong kay bitag, kay Ben Tulfo. Christina, may nakarelasyon akong pulis, Kenneth Escape. Tapos nung unang pag-asawa namin, okay kami, masaya kami. 5 years ako nagtiis, tapos lagi niya ako sinasaktan. Nagsinutukan niya ako ng baril dun sa bahay nila. Tapos, hinampas niya ako ng baril sa mukha. Mas na yung mukha ko. Pero, hindi ako makaano kasi inisip ko yung anak ko. Kasi gusto ko ng settle ng pamilya. Sinusod
ko yung pamilya namin. Kahit sinasaktan niya, tanggap ko pa rin yun kasi nga gusto ko maayos pamilya namin. Kapatid lang ako, meron ako dyan eh. Tapos naggugulo pa siya. Gusto niya pa ako pusasan. Sir Benza, na matulungan mo ako, na makuha yung anak ko, na gusto ko na yung tahimik. Kasi sobrang depressed na ako. Takot na ako sa kanya. Nung pumunta ka sa amin, pinakinggan ka namin. Hindi kami kampante pagdating sa relasyon. Ibang klaseng programa kami. Layunin namin makapagbigay ng solusyon. Kung may batas tayo, susundin natin ang batas. Ayan, mga kaibigan. Sa umpisa pa lang ng video, meron na ba kayo napuna? Mga kababayan. Para bang si Ben Tulfo, parang ayaw pa niyang entertainin yung babae na lumapit sa kanya. Para bang kulang na lang sabihin ni Ben, mali ka yata ng pinuntahan, diba yung programa ko, hindi lang niya maituro sa kapatid niya, kay Tukmol, na parang yung sumbong mo, yung kaso ng babae, parang hindi sa kanya dapat ilapit kundi dun sa kapatid niya. Natatandaan ko yan nung mga nakaraang panahon. Pag may mga ganyan din, parang meron akong natatandaan na may lumapit kay Ben, na parang inirekomenda pa niya kay Tukmol eh. Natatandaan ko yan eh. Pero ngayon, parang pakiramdam ko, base pa lang doon sa umpisa na parang hesitant si Ben na entertain nga yung babae. Kasi hindi nga lang niya ngayon, nararamdaman ko, hindi nga lang niya ngayon ma-recommenda na sa programa ni Tukmol, ng kapatid niya. Kasi nga alam ko parang itong si Ben hindi na rin sang-ayos yung pinaggagawa ng kapatid niya eh. Tama ba ako, mga kabayan? Parang bang sinasabi na rin itong si Ben na pagka inilapit ko to sa kapatid ko, baka lalong mawasak ang buhay nito. Hindi masolusyonan ang problema to kung ano man yung nilalapit sa kanya. Kasi dito, nakita mo naman yung sinabi niya. Si Ben, bumabase sa batas. Ayan. Kaya, para mas maganda, ituloy natin, mga kabayan. Sa naman? Hindi na po kasi nagtatago na po ako eh. Ba't ka nagtatago? Kasi nga, yung pagbabanta niya sa akin, tapos ginugulo niya yung mga kapatid ko doon. Alright, sige, tatanungin kita ngayon. Corporal Kenneth Escape, anong pong sinasabi rito na ginugulo mo sila? Medyo tinututukan mo raw ng baril. Kung totoo, hindi maganda to, babae. Ang trabaho ng police to serve and protect. Base sa kanyang sinasabi, tinutukan mo, binubugbog mo, kaya takot na takot. May batas tayo yan. Sir, salamat na binigyan niyo ang pagkakataon na ibigay ko naman yung side ko, no? Sir, marin ko pong pinapabulaan ang lahat ng paratang po sa ni Miss Pinky Spina na former live-in partner ko po. Sir, una po yung anak po namin. Kinuha ko po sa ate niya kasi po pinababayaan niya yung ate niya. Nagkatrabaho po siya sa club. Umalis po yan sa bahay, sir. Pinipilit ko pong ayusin yung problema namin. Sinusuyo ko po siya doon, kahit nga po wala yung anak ko doon, patuloy po ako bibigay sa kanya ng sustento, kahit wala po yung anak ko, kasi pinipilit ko po maayos yung pamilya namin. Ngayon, the same time, nalaman ko po, Sir Ben, hindi ko po kinakaila yung video, ako po yun. Nung time po na yun, sir, nalaman ko po na nagkatrabaho po siya sa spa hall. Diyan po dito po sa area ng Timas Morato, yung Hiragana po. Mismo nakausap ko po yung manager, pinakiusapan ko po na baka pwedeng tanggalin po nila. Kara hindi naman po kasi sabi ko nga po, live-in partner ko po yan, may anak po kami ng 3 taon, pinipilit ko po maayos yan. Kinausap ko rin po siya, sir, ni-reach out ko po siya. Yung sinasabi niya pong tinitigilan, sir, totoo po talagang hindi ko siya tinitigilan, maayos yung pamilya namin, sir. Ang gusto ko lang naman mangyari, sir, mabuo yung pamilya namin, para yung anak naman namin, sir, hindi lumaking wasak yung pamilya, sir. Wala naman po ako masamang intention, sir. Kaso malaman ko, sir, meron na po palang karelasyon na iba. The same time, sir, nagkatrabaho po sa club. Sir, gusto ko lang naman po siya i-rescue, sir. Police po. Hindi ako nagtatrabaho sa club. Hindi ko. Ayan, mga kababayan. Excuse. Nakita niyo naman, di ba? Ito yung tamang proseso na sinasabi ko. Antimano, naando na pareho, both parties. Di ba?
At kung mapupunan nyo, kaya ako pinakikita sa inyo ng buong maganda, medyo mahaba, para makita natin ang diferensya. Nakita nyo, nadinig na ni Ben ang side ng babae. Binigyan niya ng pagkakataon yung lalaki, yung pulis, na magsalita. Hindi niya ini-interrupt, ha? Pinababayaan ni Ben na dire-diretso magpaliwanag ng side yung lalaki. Palitan, ang ginagawa ni Ben dyan, magsalita ka, hindi niya ina-interrupt, at napaka-decente ng approach ni Ben Tulfo. Sige, paliwanag ka, parang nagte-take notes lang siya dyan, tapos si babae, tahimik muna, ganyan. Ngayon, ikumpara natin to kung kay Tukmol, di ba? Sigurado, baka ini-interrupt na niya, kinakat na niya ang bawat salita nung nag-e-explain. Ha? Kasi, parang ang role mo dyan sa programa nila na yan, ha? Although, ito nga, parang tingin ko, mas bagay kay Ben Tulfo na mag-handle ng ganitong sitwasyon kesa sa kapatid niyang si Tukmol. Nakukuha niyo ibig sabihin? Kasi kay Tukmol yan, umpisa pa lang, magulo na eh. Kasi nga, iba ang utak nitong si Tukmol. Di ba siyempre, una nagsumbong sa kanya yung babae, ang style niya si Tukmol, nakakampi na kagad yan doon at bobombay na kagad yan. Gusto niya yung maging sensationalize yung para bang ang ginagawa ni Tukmol dyan, sa mga content niya dyan, talagang pinalalanan muna yung sitwasyon para magkaroon ng part 1, part 2. Ganyan ang style niya. Ito yung pag-iiniti niya, gagatungan niya. Talagang hindi yung, kumbaga, kung talagang gusto mong makatulong sa isang taong lumapit sa problema, sige, talagang lumapit kay Ben Tulfo yung babae. Siguro, kasi nga, maiintindihan natin kung bakit lumapit kay Ben Tulfo yung babae. Kasi nga, ang inireklamo niya, na ex-live-in partner niya yata yun, ex na nga, pulis. Di ba? Pulis na naman. Ganyan. Nako, alam mo naman to si Tukmol. Pag-usapang pulis, puta, nanggagalay ka agad to. Hindi mo maintindihan kung anong galit dito sa mga pulis na talagang hindi bibigyan ng pagkataon. Di ba? Dito pa lang sa umpisa yan, ng video na yan, ng programa ni Ben, nakita na kagad natin ang pagkakaiba, ang malaking diferensya. Di ba, mga kabayan? Ibang-iba ang approach ni Ben. Kalmante. Ha? Nako, kay Tukmol yan, umpisa pa lang. Titirahin na kagad niya yung pulis. Pinag-aharap mo nga para magkaintindihan. Para, kung talagang gusto mong tumulong sa problema yung inilapit sa'yo ng isa nating kababayan, kung yan talaga ang goal mo, di pag-aayusin mo ng maganda, ibibigay mo yung tamang tamang takbo ng negosasyon ng usapan. Katulad ng ginagawa ngayon ni Ben Tulfo. Okay? Tuloy natin, ha? Sa prostitusyon, sir, gagawin ko naman lahat ng makakaya ko, sir, para alisin siya sa ganung sitwasyon. Dahil nanay pa rin po siya ng anak ko, sir. At hindi ko rin po kaya simurahin niya. Sir, hindi ko po siya sinaktan. Nag-uusap po kami sa barangay. Time po na yun, nag-aagawan po kami sa cellphone. Kasi nabasa ko po lahat ng conversation na ng lalaki niya, sir. Pinipilit niya pong agawin sa akin yung cellphone ng araw na yun. May CCTV po yung barangay. Hindi ko naman siya pwedeng bugbugin sa loob ng barangay, sir. Baka in-arrest po ako mismo ng mga barangay personnel doon. Kinausap mo na pala ng pulis
gagawin yung bagay niyo. Kasi pinipilit ko nga po maayos at pabuo kami, sir. Mayroon din po siyang text sa tatay ko, dyan po muna si Nathan sa inyo, di ko po muna makukuha. Sir, last day lang po. Kaya nagtataka po ako na sinasabi niya na hindi ko po binabalik si Nathan. Sir, anytime naman po open yung bahay namin. Hindi naman po pinagkakait na magulang ko. Ka-chat pa po sa tatay ko palagi. Isang araw po, may message pa po sa tatay ko na huwag po muna kunin si Nathan. Okay. Kaya di niya po maaasikaso. Ano po, sir, may conversation po, sir. Okay. So, tinatanggi mo na binubugbog mo siya. Yes, sir. Yes, sir. Pinabubulaanan mo na hindi Yes, sir. totoo. Pinasisinungalingan mo. Okay. At sinasabi mo, pinababayaan niya yung anak mo dahil nagtatrabaho siya sa klase. Yes, sir. So, inaamin mo na ang bata ay nasa pangangalaga magulang mo. Bakit po, sir? Kasi kasama ko po sa bayan. Parents ko, sir. Okay. Anong sagot mo ron? Yung last ko napunta sa kanila, Ayan. Kita nyo mga kababayan? Kitang-kita mo na nasa gitna si Ben Tulfo. Wala siyang pinapanigan. Ha? Pinatapos niya magsalita si lalaki. Tapos, balik siya dun sa babae. Napakaganda ng kanyang ginagawa. Magsalita ka. Tapos siya naman, yun ang tama, di ba mga kababayan? Oh. Ngayon, tuloy natin. yung iPad ng anak ko na may pangalan na iba, sinaktan ako. Sinunturon ako niyan. Kaso nga hindi ko gumagana yung CCTV dun sa amin eh. Tapos buti na lang, pumunta yung nanay niya. Kaya aawat yung pagsakit niya sa akin. Kaya sobrang takot ako kasi nga gusto ko sana umuwi. Tapos meron pa nga eh. Gusto mo pa akong gahasayin dun sa ano eh. Hawak-hawakan mo pa yung ano ko. Hindi ko lang nalak yung pinto. O diba? Huwag kang ano kasi alam ko sinungaling. Alam mo, Peng, no? Wait, ako muna. Kasi ako, Sandali. Siya mo. gusto ko muna gusto ko sa lahat sasabihin ko sa'yo. Oh, di ba mga kababayan? Maganda ang paliwanag ni Ben Tulfo. Siyempre, dahil ang complainant niya lumapit sa kanya lumapit yung complainant, tinatanong niya ngayon ng maliwanag na maliwanag, di ba? Sige, kung ikaw ay nasa tama, pumapanig at sila sa tama at naaayon sa batas, anong gusto mangyari? Tinatanong doon sa pinaka-complainant kung anong may tutulong ni Ben Tulfo, kung anong gusto niya mangyari, malinaw na malinaw. Pero, wala pa siyang kinakampihan. Tinatanong pa lang ni Ben kung ano ang gusto niyang mangyari, kung anong may tutulong. Parang gano'n, tinatanong pa lang, di ba mga kabayan? Ngayon, kung kay tukmul na naman yan, nako, siguradong tinatakot na niya agad yung pulis. Ito, magiging kaso mo. Kakasuhan ka namin, tutulungan namin ito. Parang ikaw ay makulong na ng putang na may ano na siya, nakapag-judge na kaagad siya, si Tukmol. Ganun ang estilo ni Tukmol. Ibang-iba rito sa Kuya Ben niya, di ba? Malinaw na malinaw. Para mas maintindihan pa natin ng mas maganda, mga kabayan, ha? Ituloy natin ang panonood. Parang ginawa mo, paulit-ulit mo ako sinasaktan. Pag may nahuhuli ako sa'yo, hindi ka naawa sa akin. Diba, sa mga babae, muna ko. Pag nahuli ko, nasaktan mo ako. Hindi mo pinapahalagan yung pamilya natin. Okay, so ganito, ano? Tapos hindi po ako nag-work sa club. Nung umalis po ako sa kanila, receptionist po yung in-applyan ko, hindi ano. Tsaka yung sinasabi kong Istokol, hindi ako nagtatrabaho sa Istokol. Nagtitinda ako sa labas ng ate ko. Pag nagtitinda ako doon, nag-report yung mga barangay na ako nagtitinda araw-araw. Paano ako aalis gabi-gabi? Sige nga. Okay, sige, ganito. May kaya magpatunay na araw-araw ako nagtitinda doon. Sige, ganito. Diba? Diretso na kita, ano? Sige. Ano gusto mong gawin doon? Ano matutulong ko sa'yo? Ano? Ganito. Gusto ko Gusto kitang tulungan. Sabi ko nga, ang estilo namin dito, kapag ikay natihado, may pangabuso, may pananamantala, may pananakit, at merong pagpapabaya, papasok kami dyan. Sinabi namin sa bitag kami, hindi kami nangiiwan. Una, ilalaban namin kung nasa tama ka. So, yan ang gusto mo. Gusto mong ilaban ka namin. Gusto mong makialam na kami. Hindi na relasyon ang pag-uusapan natin dito. Di ba mga kababayan, si Ben, nasa gitna siya, nakikinig siya sa magkabilang side. At hindi niya pinapayagan na yung magkaroon ng sagutang rambulan. Malinis na malinis ang
ano niya, kumbaga yung siya ay nasa gitna, tahimik lang, pinakikinggan maigi ang both parties, yun ang ibig kong ipunto rito mga kababayan eh. So, ang usapan, hindi nagiging, yung parang parang palengke na, parang sabungan na bubulyawa, diba? Maayos ang pagdadala ni Ben Tulfo sa usapan. Kasi, gano'n naman talaga dapat kung meron kang inaayos na gusot. Ito, kung tutusin, ito yung mga normal na mga kasong nilalapit kay Tukmol, di ba? Pero bakit pagdating sa programa ni Tukmol, naiiba. Yung talagang makikita mo ang pagkakaibang nagkakagulo para mga bulkang sumasabog na hindi mo maintindihan. Walang kaayusan, magulo, di ba? Maingay. Walang kadisente, walang nakita niyo ang pinupunto dito mga kababayan? Kaya ito magandang panoorin to para pinaliliwanag ko lang para mas maintindihan, lalo na ng mga Tulfonatics, kung ano ang pinagkaiba. Ito magkapatid na niya, kuya na ni Tukmol. Hindi ba niya nakikita yung kuya niya? Tingin ko siguro hindi eh. Kasi tingin niya, mas magaling siya sa kuya niya eh. Ganun ang ko ito, kung mga naging, samantalang nung araw, nakikita ko yan, di hamak na mas mataas ang pinag-aralan ni Ben Tulfo kumpara kay Tukmol. At nung yan tinatawag na nasubaybayan ko yung mga Tulfo brothers na yan eh. Nung araw na yung katulad ng sinasabi ni Tukmol, sa kanya mismo nang gagaling to mga kabayan, na siya ay struggling broadcaster, piyait pa lang siya na pipitsuging broadcaster. Ang nagdadala sa kanya, itong Kuya Ben niya. Dahil itong si Ben, matagal nang mas nauna sa kanya to. Hanggang sa US, napapanood ko to si Ben Tulfo na sumasama to sa mga operation ng mga pulis sa US. So, pagdating sa mga investigative, kasi nasa ang expertise nitong si Ben, pagdating sa mga police operation, lalo na pagdating sa mga investigation, ganyan. Hindi katulad nitong si Tukmol na wala naman talagang kaalam-alam experience man lang nakatulad ng Kuya Ben niya, malayong-malayo. Kaya nagtataka ako, bakit kung siya ay ang tawag dito, makapag-demand hindi lang sa mga pulis, sa lahat ng resource person na kinakausap niya, na para bang siya ay talagang wala, gano'n na, paulit-ulit lang tayo. Sige, ituloy natin para meron tayong mas maipaliwanag natin na maayos, ha? May batas tayo yan laban sa karahasan ng pagkababaihan. Kaya asawa ka, kaya hindi. Tatanungin kita, kasal ka ba rito? Hindi. Well, ilang taon ang bata? 3. Ang bata ay lagi na sa pangangalaga ng nanay sa family code natin. Ang family code natin ay binibigyan ang nanay sa family code 7 years old pababa. Nasa kustodiya ng nanay. So ngayon, gusto mo bang makuha ang anak mo? Oo, kasi nasa batas yun. Karapatan mo yun. So, kung ang bata ay nandun sa kanya, tingnan muna natin yan. Ngayon, hindi ka tinitigilan, sinasaktan ka. Sino ang mga testigo nagsasabi niya kay sinasaktan at nasasaktan ka lagi? Sinisinturong ka niya, sarap ng nanay niya, tinutukan ka niya. Either verbal violence or physical violence. Parehong violence yan against women. So ngayon, totoo bang iniwan mo ng anak mo sa kanya? Hindi po. Kasi po, kami po nag-uusap ng mga magulang niya. Kasi gusto nila hiniram eh. Kung naghihiraman kayo, hindi ako makikialam. Kasi karapatan din. Natakot lang po kasi ako. Bigla siya ng message na hindi mo na makikita anak mo ka. Foul yun. Pwede kasi pagdating sa kustodiya kahit DSWD, kahit sa batas natin, may karapatan siya bilang ama. Pero kung may dahilan ka at kunin talaga sa kustodiya mo, hindi na siya pwedeng pumalag doon. Tatay siya, may visitation right siya, pero nasa sa iyo pa rin. Batas natin yon. Lahat sinabi ko na sa iyo at nakikinig sa natin ang taong bayan. Etong sinasabi ko pagkaiba ng bitag. Pagdating sa batas, pagdating sa... Ayan.
kitang-kita natin mga kabayan kung gaano kalinaw. Dito sa punto na to, pinaliliwanag ni Ben Tulfo sa both parties ang batas at ang mga karapatan nila kung ano, di ba, na naaayon sa ating batas. At dito, nag-extract parang si Ben Tulfo ng mga parang ebidensya. Kasi, dahil nga may akusasyon, si babae, ng pananakit, kung ano-ano, ganyan-ganyan, di ba? Parang, hindi agad nagre-react si Ben Tulfo na siya pumapabor sa babae, di ba? Dahil nag-extract pa lang siya ng ebidensya. Dahil kung yung akusasyon mo, meron kang may papakitang ebidensya para talagang malaman natin kung sino ang may mali rito. O, di ba? Fair na fair ang kanyang sistema. Yan ang sinasabi kong ibang-iba sa kapatid niyan si Tukmol. Kasi nga, bias agad itong si Tukmol. Kaya hindi siya po pwede mag-handle ng mga ganitong kaso sa ganyang yung kanyang programa na yun na talagang walang kakwenta-kwenta. Ito, alam ko to na ayaw i-handle ni nung unang panahon na bago pa lang si Tukmol sa kanyang programa. Pareho kung napapanood dyan si Ben at saka si Tukmol. Doon pala nakikita ko na talaga ang diferensya. Nagbago na natin si Ben Tulfo. Kasi talagang natatandaan ko yun noon, may isang pinanood kong programa ni Ben. Inire-repair niya pagka ganyang kaso, ang lumalapit sa kanya, medyo believe pa siya kay Tukmol. Kesa sa sinasabi, tanda ko, hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Ben. Iba kasi ang expertise ko, iba dun sa kapatid ko, yung kaso mo mas expert dyan, si Tukmol. Tanda ko yan. Hindi ko na lang mapakita sa inyo yung, siyempre matagal na panahon na, ilang taon na Ngayon, pinaliliwanag lang. Ngayon, bakit ngayon ayaw na niyang i-repair sa kapatid niya? Siya na nag-handle. Pero, hinahandle niya kasi alam ni Ben Tulfo yung kanyang limitasyon or kung ano yung kagalingan niya, hindi siya katulad dito kung lang naggagaling-galingan na alam lahat. Si Ben, talagang kung ano lang yung alam niya yung kanyang capacity, alam niya yung limit niya, at bumabase rin siya sa batas pa rin, di ba? At kung ano yung tamang proseso. Yan ang malaking pagkakaiba nila ng kanyang Tukmol na kapatid. Tuloy natin. Tulad mo, tatayo kami, maninindigan kami para sa'yo. Okay? Corporal, gusto ko sabihin sa'yo na alam mo ba na ikay pulis? Yes, sir. Alam mo ba ang karapatan ng isang ina? May karapatan ka sa kuskadiya, pero kung kuskadiya na may pang-una sa lahat sa kanya, pwede kayo maghiraman. Ngayon, ibibigay mo ba sa kanyang anak na pwede kang bumisita, pero walang panghahalo ng sinasabing pananakot, pananakit? Sir, anytime po sir, ibabalik yung bata. Alright, sige, ganyan. Importante ito kasi papasok dito ang DSWD. Hindi ito po pwede. Pangalawa, titigilan mo na ba siya sa pananakit at sa sinasabi niya, siguro naman walang babae na mahina pupunta sa akin para sabihin ako'y sinasaktan. Yung kanyang mga sinasabi, una, matatakot siya sa'yo, pulis ka. Pangalawa, dinidiin mo siya na para siyang kung nagtatrabaho kung saan. Masakit sa akin yun. Kasi hindi ko ginagawa. Okay, yung word na... Kita nyo, mga kababayan, may decency ang approach ni Ben Tulfo. Hindi siya yung tawag doon, yung talagang brusco na binabaraso niya agad yung pulis. Pinaliliwanag niyang magaling. Kung ano yung maaaring puntahan ng kanilang kung ano magiging kumbaga papunta sa solusyon nang nakikita na siyempre ni Ben ang problema ngayon. Pero pinaliliwanag niya rin mga karapatan nga ng bawat isa. Maganda ang diskarte ni Ben dito.
at ginagalang pa rin niya yung pulis. Kasi, kung tutusin nga naman, kung iisipin mo ng malalim yan kung kay Tukmul to, baka mamaya sabihin to, patatanggal kita sa pulis, pakakasuhan kita sa admin, patatawag ko opisyal mo, ganyan-ganyan. Naku ng putya, di ba? Kay Ben, talagang, yung kumbaga, ang problema lang naman ito, yung pinag-aawayan dito, tingin ko yung custody lang ng anak nila, di ba? Na pinaliwanag naman alam naman din natin lahat yan, na pagka ang bata ay below 7 years old, talagang depende na lang kung hindi capable yung ina. Pero sa batas, talagang alam natin yan, nasa nanay yan, o di ba? So, dito, nag-uumpisa pa lang yung kumbaga, kung ano man yung talagang solusyon na gagawin dito ni Ben. Tuloy natin. Hindi karapat-dapat ang ina na may karapatan kahit sa anak. Iba yung trabaho na yan. May karapatan pa siya sa batas. Ako'y nababadar sa mananakit mo, pagsisinturon mo, pagtutok mo ng baril. Hindi ka lalaki, hindi ka polis. Paano nangyayari ito po? Sir, hindi naman siguro pupunta sa amin to, dehado iiyak, gagawa-gawa ng istorya. Makapangyarihan ka, polis ki. Sir Ben, hindi ko po ginawa yung bagay na yan. Isa lang po nakikita akong dahilan yan. Para tigilan ko na po siya. Kasi may karelasyon na po siyang okay, sandali. Wala kang karapatan kung iwanan ka dahil hindi kayo kasal. Yes, sir. Hindi mo siya pwedeng kontrolin dahil hindi mo naman siya asawa eh. Yes, sir. O ngayon. May dahilan yung kinakasama ko dahil wala akong kinakasama. Kaya kinakasama siya 4, 5, 10 hanggat kaya niya, buhay niya yun. Ikaw Yes, naman, sir. may kinakasama ka, may kulasisi ka, buhay mo yan. Ang tanong dito, wala namang siguradong pagdating ng bugbugan kasi pagdating sa medical legal, abay, teka muna, meron ba bang mga Opo. meron bang mga pagpapakita na talagang pananakit base doon sa sinasabing yung physical injury, physical abuse na ginagamit sa'yo, maliban doon sa physical abuse, verbal violence, emotional violence, lahat ba yan makipapakita mo? Kasi pinakinggan kita Pakinggan mo ako rito, Paano kasi nasaktan? Hinahampas niya ako. Anong hinahampas sa'yo? Kahit anong mahawakan niya, hinahampasin niya ako. Tapos minsan, binabatukan niya ako. Binabatukan ka? Tapos, marami akong pasa, minsan. Diyan ka ng pa-doktor? Hindi po. Hindi, yung lang, lately lang na umalis na ako. Okay, sige. Kita nyo mga kababayan, diba? Nag-extract pa lang ng ebidensya si Ben. Pinakikinggan niya both sides pero hindi agad siya, may violence na dito kinukwento yung babae, pero hindi agad hindi nag-iinit ang ulo ni Ben dun sa pulis. Kung kay Tukmul to, yari na itong pulis. Bubertahan niya kagad to kung ano na pagsasabihin niya rito sa pulis, di ba? Dito pinaliliwanag ng maayos ni Ben. Kumbaga, ang ganda pa rin ng takbo ng pag-uusap kahit na ang medyo may mga violence na binabanggit dito. Pero nag-extract pa rin si Ben ng mga ebidensya katulad ng mga medical di ba? Alam na naman natin 'yan. Pero kalmante. Kumbaga, pinaliliwanag dito ni Ben na siyempre medyo may advantage yung medyo saside lang siya ng konti dun sa babae kasi may advantage sa antimano yung lalaki dahil pulis kahit naman sino. Siyempre, tsaka babae ito. Anong laban ito pagdating sa violence? Pero malinaw na may respeto pa rin ang approach ni Ben sa pulis. Hindi niya tinataasan man ng boses yung pulis. Nagsasagutan man sila pero maayos ang paliwanagan, ang sagutan. Nakita niyo na ang diferensya, mga kababayan? Di ba mas magandang panoorin yung ganito kaysa dun sa kung si Tukmul lang nandiyan sa gitna na yan? Nako, talagang wala na. Sige, tuloy pa natin.
Pulis ka. Okay, ganito na. Okay, siya ako na magsalita. Pulis ka. Dito kasi, pagdating sa programa ko, nire-respeto kita bilang pulis, tsapa mo yan. Pero pagdating dito ako, boss, ako makikinig, ako titingin kung yun tama ko si... May nakikinig sa atin, abogado. Yes, sir. Yes, sir. Nakikinig sa atin si Atty. Batas Mauricio. Ako sasabihin ko sa iyo, pulis ka, huwag mong gagamitin ang iyong siguro, ang iyong bagay na tulad ng pananakit. Eh kahit naman sa kriminal, di mo pwedeng saktan. Yes, sir. Yes, sir. Hindi ka pwedeng gumawa niyan. Ito pa, ina ng anak mo to eh. Yes, sir. O ngayon, para sa akin, ayaw niya na sa iyo. Lumalayo siya sa iyo, sinusundan mo. Abay, teka muna, bothered ako ron. Kung ganyan ang ginagawa mo, grave aggression ka na. Nananakit ka eh. Grave oppression, labis ng panalait mo sa kanya. Lahat ng sinasabi mo na hindi maganda. Eh kung kapatid ko lang to, maghaharong balat sa tinalupan sa akin eh. Hindi ka ubra ka sa akin eh. Wala akong pulis-pulis kung kapatid ko to. Maswerte ka, hindi ko kapatid to. Nagre-reklamo lang laban dito. Isipin mo kung may kapatid ka, binubugbog din ng kapwa mo pulis. Tinako sana. Anong pakiramdam mo? Totoo man o hindi? Anong pakiramdam mo? Masasaktan po kasi kung ever na ginagawa sa... Well, the same thing. Kung nasasaktan ka kasi hindi mo siya kapatid, paano kung kapatid mo siya, ganyan ang ginawa? Halimbawa ako ngayon ang pulis, tapos sinasaktan ko siya, what would you do? Sir, tutulungan ko mismo immediately yung kapatid ko mag-file lang criminal action, sir. Criminal action. Ako kasi, kung ganyan ang gagawin sa kapatid ko, criminal action, pag naabutan ko, ay ba, naku, Mariosep, babalihin kong kamay, hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagpo-promote ng violence. Ibig kong sabihin, yung panukat natin, yun din ang gagamiting panukat sa iyo ng kapwa mo or buong may kapal kung naniniwala ka. Dito sa parting to, sige, kakausapin na natin ngayon si Atty. Batas. O, di ba? Napakaganda ng paliwanag. Malinaw na malinaw. Walang sigawan, walang may respeto pa rin si Ben. Sa pulis, kahit nakikita na ni Ben, nararamdaman niya na medyo talagang may pagkakamali rito yung pulis. Di ba, mga kabayan? Pero, andun pa rin ang respeto. Kasi, kumbaga sa ano to, itong kaso na to, talagang normal naman nangyayari sa lahat ng Pilipino, sa mga mag-asawa, magrelasyon, na talagang minsan umaabot sa pisikalan, di ba? Pero hindi para ito ano man tawag ito, yung guluhin mo lalo yung sitwasyon at ipakita mo pa national TV, mapapanood pa ng lahat, ultimo mga bata, na walang matutunang maganda. Dito kay Ben, kahit mapanood pa ng mga bata ito, makikita nila kung ano yung tama at mali. Di ba, mga kababayan? Ngayon, nakita mo, pinapaliwanag niya na, kumbaga, naaayon sa batas ang ginagawa nilang pag-uusap dito, na mayroong nakikinig na si Atty. Mauricio. Ako, mas gusto ko pa itong Atty. Mauricio na to kaysa sa mga abogado ni Tokmol sa programa niya na para bang yung mga abogado ni Tokmol doon parang pare-pareho na sa kay Tokmol, na parang pare-pareho na silang mga sila na lang yung magagaling na yung mga kung makapag-command, mag-demand, mag-utos, gano'n. Para bang sila na lang yung nakakaalam lahat di ba? Eto, pakinggan natin tuloy natin, pakinggan natin kung ano ang sasabihin dito ni Atty. Mauricio. Atty. Batas Mauricio, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Ginoong Bentul po. Maliwanag po sa Artikulo 2.1.3 ng ating pong Family Code of the Philippines sa kanyang ikalawang talata. Sabi, wala pong batang mababang edad sa 7 taon ang po pwedeng ihiwalay sa kustodiya o pangangalaga ng kanyang ina. Yung po ang binabanggit na reglamento dyan. At yan po hindi nag-iisa lamang sa Family Code of the Philippines, kundi doon po mismo sa Rules of Court o yung mga lituntuning pinaiiral ng mga hukuman sa buong Pilipinas. Ang batayan po dyan ay Section 6, Rule 99 ng Rules of Court. Pareho po ang sinasabi, Ginoong Bentul po. Kaya hindi pwedeng alisin na nanay yung kustodiya ng batang ang edad ay 7 years old and below. At kung magkakaroon po ng sitwasyong kinuha ng ama, kidnapping po yan. Doon naman sa pananakit, ano pong masasabi ninyo rito, Atty. Batas, para doon sa mga nakikinig sa atin para dagdag kaalaman? Maraming salamat po, Ginoong Bentul po. Pangunahin po dyan, yan po ay abuso kontra babae. Hindi po mahalagang
mag-asawang legal, basta't ang importante sa Republic Act 9262, nagsama po sila bilang mag-asawa o di kaya meron po yung tinatawag na dating relationship. Kaya po itong mabibigat na provision ng batas kontra abuso sa kababaihan, pati po sa boyfriend, applicable. Tatakbo ng hanggang 20 taong pagkakabilanggo ang sinamang mananakit, magsasalita po ng masama o di kaya magbibigay ng anumang mabigat na danlahin dahil sa nararamdaman ng isang babae na pagkilos ng lalaki. Yan po ang lahat ay paglabas sa karapatan ng kababaihan sa ilalim ng Republic Act 9262 at po pwede pong maging batayan ng pagkakakulong hanggang 20 taon ng lalaki. Yan ang sinasabing violence, emotional violence, financial violence, call it any violence, basta anything pertaining sa violence. Tama, attorney? Tama po yan. Anything may kinalaman sa abuso kontra sa kababaihan, karahasan kontra sa kababaihan, at anuman pong pagkilos, pagsasalita, o di kaya pagtrato, abay po pwede na pong maging batayan ng abuso kontra sa babae. Pinahihiro lang natin. Ayan. Ngayon, dito mga kababayan, pinakita ko sa inyo yung si Attorney Mauricio. Pinakikita ko dito na pinakikinggan ni Ben Tulfo si attorney sa pagpaliwanag. Although, alam na naman natin yung mga sinabi ni attorney rito. Ngayon, ano ang pinagkaiba nito kay Tukmol na naman? Kung kay Tukmol to, tatawag sa abogado, pero kung ano yung gusto ni Tukmol mangyari, yun ay ididikta niya sa abogado. Oh, pagka gusto niya, ano ba, gusto niya talaga idihin yung pulis, gano'n na mangyayari. Utusan niya yung abogado niya, natural. Utusan niya, yun nga ang pagkakaibang malaki, di ba, mga kababayan? Oh, pagka kay Tukmol yan, putang na, yari na si pulis. Utusan niya yung abogado niya, o kasuhan mo to, administrative na kriminal, at patatanggal natin sa pulis to, kasi gano'n ang yun ang malaking pagkakaiba rito. Magulong-magulo na kasi ang magiging usapan dito sa kaso na to kung kay Tukmol nadala to eh. Di ba? Yun ang malaking pagkakaiba na ipinakikita ko rito mga kababayan. Nakukuha nyo ako do. Oh. Kasi nga, kahit meron ng tinatawag si Tukmol na mga abogado, pero siya pa rin ang putang inang nasusunod. Yun ang malaking katarantaduhan sa programa ni Tukmol. Kaya ipinakikita ko ngayon dito ang pagkakaiba nilang magkapatid. Dito mo makikita, mas maganda pang panoorin talaga ito at mas i-recommend ako pang panoorin itong programa ng Kuya Benya kaysa putang ng kay Tukmol. Oh, tuloy natin. Maging malinaw na ba sa iyo rito yung sinasabi ng ni Attorney Batas? Yes, sir. So, paano natin ma-resolve ang problema? Papalaan ko lang yung politis sabi niya, sir. Wala po siyang any medical legal na or blatter report na totoong sinaktan ko po siya ng mga... Meron pa ng blatter, nandyan. Sir, meron po siyang hawak na medical legal. Yan po yung time, sir, hinampas niya po yung kotse ko ng kamay niya. Okay. Kaya namaga po yung kamay niya. Okay. Yan po yung date na yan. Corporal. Kailan yung Ito lang, Corporal. To the last minute, yes, sir. be a man, stand up. If there's Yes, anything na pagkukulang o pagkakamali, umaming ka na lang. Huwag mo na kaming paikutin naman. Yes, sir. Yes, sir. Pero unang-una, nakikita ko, lamang ka na, pulis ka eh, lalaki ka eh, mahina to eh, malakas ka. Nasa kapangyarihan ka. Sino ba naman mag-akusa ng isang taong mahina, babae, at the same time, at sinasabing, walang kalaban-laban, ikay pulis, matatakot sa iyo. Di ba? Alam mo, pag ang biktima sinaktan mo, pinagbuhatan mo ng kamay, gagawin at gagawin niya ang lahat na kanyang gagawin kahit na matalinhaga itong sasabihin ko, kahit na ilang bundok ang kanyang aakyatin, ilog na tatawirin. Makahanap lang ng taong makikinig, ipagtanggol siya, tatayo sa kanya, hindi siya iiwang kami yun. Yes, sir. So, wag mo akong gibain na parang pinaiikot mo ako na parang tanga. Hindi naman ako tanga. All I'm saying, hindi ito pwede magsabi ng isang bagay na gagawa ng kwento. Makapangyarihan ka. I'm sure, tatakutin mo pa to. And if you do, makikialam na kami. Hindi na po pwede to. Papasok na ang bita dito. Eh, naka-online eh. Naka-post dito yung word na papatayin mo eh. That's grave threat. Yes. Hindi po pwede yan. Baka nakakalimutan mo. Ako'y mabait sa mga alagad ng batas, working
working with you. In this case, hindi tayo magpapareho rito. Ano ang solusyon mo rito? Sa linya ng telepono, si General Nartates ng NCRPO. Good morning, General Nartates, sir. Magandang umaga po, Apo Ben. Anong advice nyo rito? Makikiusap ako, makikisuyo po ako sa binibini na nagreklamo na tumulog po sa akin personally dito sa NCRPO headquarters, dito po sa Bicutan para madokumentahan po natin yan. Kasi meron po tayong batas, tama po yan yung dinidiscuss kanina na RA 9262. Yan po ay violence against women and their children at kailangan po natin protektahan at itaguyod po yan. Lalong-lalo na kung ang nabibiktima ay katulad ng binibini na sinasabi wala naman pong kasalanan or kailangan protektahan or kailangan tulungan. Lalong-lalo na ang involved ay pulis ko na naman dito sa NCRPO. Kailangan po natin disiplinahin at dapat nga pulis ang nagproprotekta sa mga batas na ganyan. Ngayon, ang advice ko nga doon sa pulis, kung ako makakaharap yan, ilayo niya na yung sarili niya at sa pagkakataon, kung hindi sila magkasundo, pagkakataon na ayusin niya yung sarili niya at itaguyod niya yung sarili niya such that maprotektahan yung bata. Yung bata na lang pag-uusapan natin. Kasi hindi niya maayos yung pamilya niya o hindi niya maayos yung relasyon niya, hindi niya maayos yung bata paglaki o hindi niya maayos yung sarili niya. Okay. I agree with you, General, 1,000%. Maraming salamat po. Ayoko nang may solution na tayo. Sinabi mo, titigilan mo na siya, hindi mo na guguluhin, hindi mo na sasaktan. Doon na lang ako. Huwag na maulit mo dito. Bilang parting solusyon. And ikaw at saka si General Nartates, mag-uusap na lang muna siguro kayo. Ikaw naman, dadalhin ka namin kay General Nartates. At doon, bilang parang ama mo na rin yun. Magsabi ka lang ng totoo. Walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas. Okay? May karapatan ka at kinakampihan ka sa karapatan mo bilang babae, bilang isang babae. May batas tayo yan. Ikaw naman, boss. Ikaw tagapagtanggol. Apo. Ikaw yung sinasabing to serve and protect. At ninka, kapag ito'y kasama mo, the more na pinoprotektahan mo, hindi mo sinasaktan, hindi mo kung anong sinasabi mo. You know what to do. Ako naman nagpapaalala lang. Nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at... Ayan, mga kabayan. Nakita nyo kung paano nagtapos ang programa ni Ben. Napakaganda, napakaayos. Nagkaroon ng solusyon na tama. Yun ang talagang tama. Di ba? Yung problema na yun, nakita niyo man ang problema. Ano ang ginawa ng napakaayos na pagpapaliwanag ni Ben? Tinawagan niya yung opisyal. At doon ipinauubay na niya sa opisyal kasi dapat naman talaga ganon. Kapag merong nireklamo sa pulis, katulad niyan, dalin mo sa tamang venue, at kung ano yung proper na pagdidisiplina. Kasi ikaw, bilang kung ano ka man, dyan sa programa, kung broadcaster ka man, kung ano ka man, wala kang karapatan, wala kang jurisdiction para magdisiplina sa mga pulis na inireklamo sa'yo. Hayaan mo yung opisyal niya. Ito na naman ang pagkakaiba niya. Kung kay Tukmol yan, di ba kapagalitan pa yung general, yung opisyal, at sabihin, hindi, tuturuan pa kung anong gagawin doon sa pulis. Anak ng tipakulong, di ba? Yun na naman nakita niyo pagkakaiba. Lalo nagugulo, wala siya natutulungan o nasusolusyonan na problema. Di ba? Yun ang ibig kong sabihin. Ito ngayon, nakita mo, ang ganda ng pagkatapos ni Ben Tulbong, malumanay, at dinala niya sa proper forum at sa tamang tao na dapat na merong jurisdiction na magdisiplina sa tao niya kung may maliman at mag-imbestiga siya doon. Pinapupunta niya doon maghaharap ngayon yung complainant na babae at saka yung nireklamo doon sa harap ng opisyal. Di ba? Napakaayos ng proseso. Yan ang ayaw na gawing proseso nitong putang si Tukmol. Gusto niya kasi mag-i-stand out siya, magbida siya, grandstanding siya, na siya yung magaling, siya yung marunong, alam niya lahat, na puta na sa katotohanan lang, kung maalam lang ng ating mga kabayan, lalo na ng mga tulponatics, na putang pagulo lang itong si Tukmol. Wala naman talagang alam to. Naging senador lang. Miski nga hindi pa nga senador yan
talagang ang tingin niya sa sarili niya napakagaling niya talaga. The best in the West, ika nga. Ay, o yan. Maliwanag ng mga kababayan, yan lang ang ipinakita ko sa inyo ngayon. Para mga Tulponatics, panoorin nyo to. Para makita nyo kung anong pagkakaiba, ha? Hindi lang nung magkapatid, ha? Kundi ang pagkakaiba ng ang ginagawa mo sa programa mo ay tama, naaayon sa batas, naaayon sa mga protocol, naaayon sa mga standard operating procedure, at nasa tamang kalalagyan. Kumpara mo sa idol ninyo na putang ng siya na lahat ang boss. Wala nang pwedeng sumagot, kumontra o ano. O, ano nang resulta? Ano nangyayari? Di ba pangit? Ito, napakaganda ng pinagtapusan. Nasa tamang landas. Magkakaayos yan. Napakasimpleng problema kasi kay Tukmol. Pinalalaki talaga eh. Ginagawa talagang negosyo eh. Oh? Nakukuha niyo mga kababayan? Yan. Okay, sige. Shoutout ulit sa'yo, Eds. Oh, hanggang dito na lang muna tayo ha. Total naman eh, nakita na naman natin ang mga pangyayari kung ano yung pinupunto ko rito. Sana eh, meron akong naiambag na konti rito, mga kababayan. Okay, salamat sa inyo. Ingat kayo lahat, mga kababayan. Ciao.